Kid is dead! Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang tulay na patuloy na binubuo, kahit paulit-ulit itong winawasak ng mga bomba para lamang makatawid ang mga sundalong Tsino. O diba, parang puso mo lang na patuloy mong inaayos kahit paulit-ulit itong winawasak ng ex mo. Ito ang kwento ng war film na The Sacrifice. Halina't simulan na natin. Kinukwento sa pelikula ang tungkol sa huling yugto ng Korean War noong 1953. Noong ika-15 ng Setyembre, dumaong ang mga sundalong Amerikano sa Incheon at nagmarcha pahilaga upang makipagtagpo sa mga puwersa ng United Nations. Libo-libong eroplano ng Estados Unidos ang pumasok sa himpapawid ng China patungo sa Ilog Yalu, na nagbanta sa seguridad ng bansa habang patuloy ang pag-abante ng mga sundalong Amerikano. Dahil sa kahilingan ng North Korea, nagpasya ang China na magpadala ng mga sundalo noong ika-25 ng Oktubre. Pumasok sa North Korea ang People's Volunteer Army upang labanan ang mga puwersa ng Amerika. Noon ay bagong tatag pa lamang ang China at hindi pa ganoon kalakas ang kanilang militar. Kulang sila sa eroplano, bala, at kagamitan. Sa kabila nito, sinuportahan nila ang North Korea laban sa paglusob ng Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming sundalo sa border. Nakatuon ang pelikula sa labanan malapit sa tulay ng Ilog Kumong. Ito ang magiging huling labanan na magpapasya kung sino ang mananaig laban sa pagsalakay ng Amerika sa North Korea. Sa simula ng pelikula, makikita mo na ang kwento mula dito sa side ng mga Tsinong sundalo. Dahan-daang sumusulong ang mga tropang Tsino patungo sa ilog habang gumagamit ng camouflage upang hindi makita ng kalaban. Isang sundalo na nagngangalang Xiao ang nagkukwento. Kakapasok pa lamang niya sa People's Army at naitalaga siya sa ika-8 kumpanya kasama si Liu Hao. Kasama ng pangunahing puwersa, nagmarcha sila patungo sa Ilog Kumong habang palaging may banta ng pag-atake mula sa mga eroplano ng US Air Force. Ang Ilog Kumong ang naging pinakamalaking hadlang sa mga sundalong Chekwa bago makarating sa front line. Ang tulay na kanilang ginawa ay paulit-ulit na binobomba ng US Air Force. Hindi rin sila makakatawid sa ilog dahil malalim ang tubig at malakas ang agos. Sa pampang ng ilog, may mga gunner na nakapwesto upang ipagtanggol ang lugar at protektahan ang mga sundalong nagkukumpuni at nagbabantay sa tulay. Habang patuloy na sumusulong ang mga sundalo ng 8th Company, bigla silang huminto nang may marinig na sipol. Babala ito na may reconnaissance aircraft ng kaaway na lumilipad sa itaas. Agad sinubukan ng kanilang babaeng radio operator na kontakin ang engineering unit upang malaman ang kalagayan ng tulay. Ilang sandali lang, narinig ang malalakas na pagsabog. Inaatake na naman ang tulay habang nagmamadaling kumpuniin ito ng mga sundalong Tsino. Isang gunner ang nagpaputok sa isang B-26 bomber at nagawa niyang pabagsakin ang isa sa mga eroplano. Nagdiwang ang mga sundalo habang bumabagsak ang eroplano, at ang iba pang aircraft ay umatras pabalik sa kanilang base. Maya-maya, nagutos ang opisyal sa radyo na manatili muna sila sa kanilang pwesto dahil gumuho ang tulay matapos ang pambobomba. Wala silang magawa kundi huminto at hintayin ang susunod na utos ng commander. Si Liu Hao, na gustong-gusto makakuha ng medalya sa militar, ay pinilit si Lieutenant Gao na payagan silang maghanap ng ibang daan paabant kasama si Xiao. Ngunit matigas na tumanggi ang tenyente. Para sa kanya, mahalaga ang disiplina at ang mahigpit na pagsunod sa utos. Di nagtagal, may lumapit na sundalo kay Gao at nagsabi na kailangan nilang makarating sa tulay ng ilog ng Kang bago mag-alas 6 ng umaga. Ang kanilang unit ang huling tatawid at kailangan din nilang tumulong sa mga engineer kung masisira na naman ang tulay. Pagkatapos nito, inutusan ni Gao ang lahat ng squad na ihanda ang kanilang kagamitan upang tumulong sa pagkukumpuni ng tulay. Ngunit hindi nagtagal, nakita sila ng mga puwersa ng Amerika at pinaputukan. Dahil dito, lalo pang nasira ang tulay. Dahil sa pag-atake, hindi na makatanggap ng signal ang radio operator mula sa ibang tropang Tsino. Inutusan siya ng commander na pumunta sa tulay, habang sina Liu at Xiao naman ay umakyat sa mas mataas na lugar upang maibalik ang komunikasyon. Samantala, ipinagpatuloy ng mga sundalong Tsino ang pagkukumpuni ng tulay. Ngunit muli na namang may sumiipol bilang babala na may paparating na eroplano ng kaaway. Sa pagkakataong ito, tinarget nito ang plantasyon kung saan nakapwesto ang mga gunner. Sa kabutihang palad, nagpakawalan ng Kassho rockets ang hukbong Tsino patungo sa mga posisyon ng Amerika. Naging malaking destruction ito para sa kalaban. Habang nangyayari ito, patuloy na tumutulong si Gao at ang kanyang mga sundalo sa engineering unit upang maayos ang tulay.
Nakipag-ugnayan siya kina Liu Hao at Xiao na nasa tuktok ng burol upang bantayan kung may paparating na reconnaissance plane ng kaaway. Maya-maya, sinabi ng radio operator na makakatawid na ang kanilang company sa loob ng humigit kumulang 10 minuto, dahil halos tapos na ang pagkukumpuni sa kahoy na bahagi ng tulay. Hindi nagtagal, tuluyan ang naayos ang tulay, at nagsimulang tumawid ang mga sundalo. Ngunit hindi nagtagal, muling lumitaw sa himpapawid ang scout plane ng kalaban. Sa isang nakakagulat na pangyayari, sinimulan ng mga gunner na magsindi ng mga apoy sa paligid ng kanilang pwesto upang maakit ang atensyon ng eroplano papunta sa kanila. Nang makita ito ni Liu Hao, nabigla siya at napagtanto na balak ng mga gunner na isakripisyo ang kanilang sarili upang abalahin ang eroplano ng kaaway. Umaasa silang makakakuha ito ng mahalagang oras para makatawid ng ligtas ang mga sundalo sa tulay. Dahil dito, agad tumakbo si Liu Hao patungo sa tulay upang tumulong sa pagkukumpuni. Ngunit bago pa siya makarating, biglang sumabog ang ilang delayed action bombs na nakatago sa ilalim ng tubig. Nasira ang malaking bahagi ng tulay dahil sa pagsabog. Maraming sundalo na tumutulong sa pagkukumpuni ang malubhang nasugatan, kabilang si Lieutenant Gao. Sinubukan siyang tulungan ng nalulungkot na si Liu Hao, ngunit sinabi ng tenyente na huwag siyang alalahanin at mag-focus sa misyon. Kahit sa kanyang mga huling sandali, iniutos niya kay Liu Hao na siguraduhin maayos ang tulay tuwing masisira ito, kahit ano pa ang maging kapalit. Sa gitna ng kaguluhan, isa na lamang na gunner ang natitirang buhay at patuloy na lumalaban ng buong tapang. Nagawa niyang tamaan ang eroplano, ngunit may paparating ng mas malalaking bomber plane na handang wasakin ng tulay. Hindi natakot si Liu Hao at matatag siyang tumayo habang naganap ang isang napakalakas na pagsabog. Sa ikalawang bahagi ng pelikula, lumipat ang kwento sa side naman ng mga Amerikanong piloto na nagsasagawa ng reconnaissance at pambobomba sa tulay. Ipinakilala ang pilot na si Hill at ang kanyang kasama na si Colin. Katatapos lamang nilang bombahin ang tulay at maghulog ng delayed action bombs. Bagamat mas maunlad ang teknolohiya ng Amerika, nagulat ang mga piloto sa matinding determinasyon ng hukbong Tsino. Kahit na paulit-ulit silang binobomba, patuloy pa rin ang mga sundalo sa pagtatayo at pagkukumpuni ng tulay. Habang kalmado silang lumilipad sa himpapawid, biglang nagpaputok ang isa sa mga anti-aircraft gun at tinamaan ang eroplano ni Colin. Blow up. No ammo! Damn it! Fucking tricks! Bumagsak ang kanyang eroplano at namatay siya, habang ang nagulat at nalungkot na si Hill ay napilitang umatras dahil naubusan na ng bala ang kanyang eroplano. Hindi nagtagal, bumalik si Hill sa lugar kasama ang isa pang piloto na si Smith. Laking gulat nila nang makita na naayos na naman ang tulay. Nagalit si Hill at nais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kaibigan, ngunit sinubukan siyang tukalmihin ni Smith. Dahil pagod na sa labanan, nag-utos si Hill ng long-range artillery attack gamit ang mga M155 howitzer upang salakayin ang pangunahing puwersa ng mga sundalong Tsino at sirain ang tulay. Sa susunod na eksena, pinaputukan ng M155 artillery ang tulay at ang paligid nito. Rapid fire! From the sky, on a third of the rivers and on the springs of water. Kinumpirma ni Smith sa kanilang mga nakatataas na bumagsak ang tulay at naghahanda na silang bumalik sa base. Ngunit biglang nagbago ng isip si Hill at sinabi kay Smith na may personal siyang dapat tapusin. Agad niyang sinalakay ang mga anti-aircraft gunner at nagpaputok ng walang malinaw na target. Sa gitna ng labanan, tinamaan din siya ng bala mula sa isang sundalong Tsino. Kahit may tama, nakabalik si Hill sa base kasama si Smith. Ngunit habang pauwi sila, biglang tumama ang Katyusha rockets ng mga Tsino at winasak ang frontline base ng Amerika. Nang makita ito, lalo pang nagalit si Hill dahil alam niyang maraming kasamahan niya ang maaaring namatay o nasugatan. Nagpasya siyang pagbayarin ng mga puwersang Tsino. Kahit paulit-ulit siyang inuutusan na bumalik agad, hindi siya sumunod at pinatay pa ang kanyang radyo. Pagkatapos nito, napansin ni Hill ang mga putok na papunta sa langit na parang naghahamon ng isang duelo sa himpapawid. Nakita niya ang mga apoy na nagbibigay liwanag sa pwesto ng mga gunner ng kalaban. Sinimulan niyang paikutin ang kanyang eroplano sa ibabaw ng labanan habang ang isa sa mga gunner ay nagpaputok mula sa kabilang panig. Walang tigil ang palitan ng bala habang matapang silang naglalaban. Kahit tinamaan na mula sa malayo, patuloy pa ring lumaban si Hill at nagawa niyang mapatay ang ilang sundalong Tsino. Sa bandang huli, iisip niyang nanalo na siya at iniulat sa anti-aircraft command na nawasak na ang tulay at ang depensa ng kalaban.
At biglang sumabog na ang mga bombang bumagsak sa ilalim ng tubig na muling nagdulot ng malaking pinsala sa tulay. Sa kabila nito, agad bumalik ang mga sundalong Tsino at nagsimulang magkumpuni muli. Dahil dito, nagpadala ang mga Amerikano ng mas malalaking bomber plane upang ipagpatuloy ang pag-atake. Naiinis sila dahil sa tuwing nasisira ang tulay, agad naman itong inaayos ng mga Tsino. Na-injured si Hill dahil sa bala, ngunit determinado pa rin siyang lumaban. Muli siyang sumalakay at nagpaputok sa mga depensa ng Tsino. May ilang target siyang nataman, ngunit nakapagbagsak na ng mga bomba ang malaking bomber plane sa tulay. At sa ikatlong bahagi naman ng pelikula, lilipat naman ang kwento sa side ng mga anti-aircraft gunner. Sila sina Sergeant Chong at Sergeant Guan na may tungkuling protektahan ang tulay laban sa mga pag-atake ng eroplano ng Amerika. Habang pinagmamasdan ng mga sundalong Tsino na nagkukumpuni ng tulay, nilapitan si Sergeant Guan ni Sergeant Chong upang ipaalam ang kalagayan ng kanilang mga anti-aircraft gun. Ang mabibigat na sandatang ito ay nangangailangan ng maraming sundalo upang mapatakbo at napakahalaga para sa depensa. Ngunit dahil nahuli si Guan na nagyoyosi habang may labanan, ibinaba siya sa ranggo, at ang kanyang unit ay pinamumunuan na ngayon ng dati niyang tauhan. Kahit si Chong na ang namumuno, hirap pa ring tanggapin ni Guan ang kanyang pagbaba ng ranggo at madalas siyang kumilos na parang siya pa rin ang commander. Dalawa lamang ang kanilang mabibigat na anti-aircraft weapon. Kailangan nilang itago ang isa dahil ayaw ni Chong na matuklasan ng mga reconnaissance aircraft ng kalaban ang kanilang mga pwesto. Kapag nalaman ng kaaway kung nasaan ang kanilang mga baril, magiging mapanganib iyon at mababawasan ang galaw ng kanilang depensa, lalo na dahil limitado ang kanilang bala. Ang unang mabigat na baril ay hawak ni Guan sa bukas na bahagi ng bukirin. Ang ikalawang baril naman ay lihim na nakapwesto kay Chong sa isang nakatagong lugar. Kinabukasan ng umaga, inayos muli ng engineering company ang tulay. Inutusan ni Guan ang operator ng signal tower na itaas ang bandila bilang hudyat na maaari nang tumawid ang mga sundalo sa tulay. Kasabay nito, may dalawang bomber plane na lumitaw sa himpapawid at agad naghanda ang mga gunner upang magpaputok. Ilang sandali lang, sumabog ang unang bomba sa tulay. Sinubukan ng isang gunner na barilin ang reconnaissance plane, ngunit masyadong malayo ang target. Naiinis si Guan dahil hindi nito matamaan ang eroplano, kaya siya mismo ang kumuha ng kontrol sa baril. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siyang pabagsakin ng isang reconnaissance aircraft, na kalaunan ay napag-alamang eroplano pala ng pilot na si Colin. Ito ang naging simula ng lumalalim niyang galit sa puwersa sa himpapawid ng kaaway at sa digmaan. Habang pinapaputukan niya ang ikalawang eroplano, tumanggi si Chong na mag-reload ng bala at paulit-ulit na pinaalala na 28 bala na lamang ang natitira. Nang tanungin ni Guan kung bakit hindi siya nagre-reload, sumagot si Chong na hindi naman siya ang commander ng kumpanya. Pinagalitan siya ni Guan at sinabi na kahit isa na lamang siyang ordinaryong sundalo, mas nakatatanda pa rin siya sa maraming sundalo roon. Dahil sa inis, kinuha ni Chong ang pulbos ng tabako ni Guan at tumakbo na papunta sa nakatagong anti-aircraft gun sa mga damuhan. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Chong sa unang pwesto ng AA gun. Ngunit inutusan siya ni Guan na bumalik sa nakatagong baril upang sabay nilang mapaputukan ang mga eroplano ng kalaban. Tumanggi si Chong at iminungkahi na magpalit na lang sila ng pwesto. Ipinaliwanag niyang nabunyag na ang kasalukuyang lugar at mapanganib na para manatili pa roon si Guan. Ngunit iginiit ni Guan na malinaw ang kanyang tanaw mula roon at mas makakaputok siya ng walang sagabal. Sinubukan pa rin siyang kumbinsihin ni Chong. Sinabi niyang huwag maging pasaway at dapat niyang ingatan ang kanyang buhay para sa oras ng pagtawid ng mga sundalo sa ilog. Nadama ni Guan ang malasakit, ngunit tumanggi pa rin siyang umalis. Sa halip, hiniling niya kung maaari siyang bigyan ni Chong ng 10 missile. Pumayag naman si Chong. Dahil sa emosyon, binigyan pa ni Chong si Guan ng kaunting mais bago siya umalis upang pumwesto sa ikalawang anti-aircraft gun. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ng mga gwardya ang tunog ng paparating na mga eroplano ng kalaban. Agad sumiipol si Chong at tumakbo sa kanyang pwesto upang maghanda sa panibagong pag-atake. Ngunit sa halip ng mga eroplano, malayo ang artillery ng Amerika ang umatake. Tinarget ng mga kaniya ng pangunahing hukbo at ang tulay. Tinamaan ang ilang sundalo ng malalakas na pagsabog, at sa sumunod na putok ay muli na namang nasira ang tulay. Wala halos magawa ang mga gunner dahil galing sa malalayong artillery unit ang mga atake. Isa pa sa mga bala ay muntik nang sumires sa pwesto ni Chong. Matapos tumigil ang pag-atake, mabilis na lumapit ang mga engineering troops ng China upang kumpunihin muli ang tulay. Kinagabihan, may napansin si Chong na kakaiba. Agad siyang sumiipol upang balaan ang lahat na mag-ingat. Tama ang kanyang hinala dahil hindi nagtagal ay narinig nila ang isang reconnaissance plane na lumilipad sa itaas. Sinimulan ng eroplano na paputukan ang pwesto ni Guan. Sinubukan niyang gumanti ng putok, ngunit hindi niya matamaan ang eroplano. Patuloy siyang nagpaputok hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang bala. Ayaw niyang sumuko kaya patuloy pa rin niyang ginamit ang natitirang sandata upang barilin ang eroplano. Ngunit sa kasamaang palad, brutal silang pinaputukan at napatay ng pilot na si Hill. Ilang sandali lang, tumakbo si Chong patungo sa unang pwesto ng AA gun. Ngunit pagdating niya roon, nakita niyang marami sa kanyang mga kasama ang patay na, kabilang si Guan. Lubos siyang nalungkot at nawalan ng pag-asa.
Dahil sa kaguluhan, nagawa ng reconnaissance plane na makatakas at makalipad palayo ng ligtas. Kalaunan, inilibing ni Chang ang dati niyang commander habang ang ibang sundalo ay patuloy na nagkukumpuni ng tulay. Ngunit biglang nagsimulang sumabog ang ilang ibinagsak kanina na delayed action bombs malapit sa tulay. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng paparating na eroplano ng kaaway, at ito ay walang iba kundi si Pilot Hill na naman. Agad na bumalik si Chang sa kanyang pwesto kasama ang ibang sundalo at naghanda ng bala. Napansin din niya ang signal na ipinadala ni Liu Hao. Walang takot na nagpaputok si Chang ng ilang bala sa langit upang akitin ang eroplano at hamoonin ito sa labanan. Sa halip na magtago, gumawa siya ng mas mapanganib na hakbang. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na magsindi ng mga apoy sa paligid ng kanilang pwesto upang maakit ang eroplano papunta sa kanila. Mula sa malayo, napansin ito ni Liu Hao at agad niyang naunawaan na balak ng mga gunner na isakripisyo ang kanilang sarili upang protektahan ang ibang sundalo. Hindi nagtagal, dumating ang eroplano ng kaaway at sinimulang salakayin si Chang at ang kanyang mga tauhan. Marami sa kanyang mga sundalo ang napatay at kakaunti na lamang ang natira, ngunit patuloy pa rin silang lumaban ng walang takot. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan nila at ng eroplano. Sa huli, napatay ang lahat ng kanyang mga sundalo, ngunit patuloy pa ring nagpaputok si Chang hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang bala. Nagawa niyang tamaan ang eroplano, ngunit bago ito umatras ay nakapagbagsak pa rin ito ng mga bomba. Umalis ang eroplano sa paniniwalang natalo na nito ang mga gunner. Matapos ang napakalakas na pagsabog, buhay pa si Chang ngunit nasa napakaseryosong kalagayan. Nawalan siya ng isang kamay at isang paa. Muli na namang nasira ang tulay dahil sa bombang sumabog sa ilalim ng tubig, at labis itong ikinagalit ni Chang. Sa kabila ng lahat, tumanggi siyang sumuko. Inayos muna niya ang kanyang mga sugat bago siya naghanap ng bala. Pilit siyang naglakad papunta sa kanyang anti-aircraft gun at muling nagsindi ng apoy sa paligid upang ipakita ang kanyang pwesto. Sa unang pagkakataon, kahit kulang na ang bahagi ng kanyang katawan, pinatakbo niya ang baril ng mag-isa. Kahit kailangan ng maraming tao para gamitin ito, ginamit niya ang kanyang kanang paa upang paikutin ng baril, ang kanang kamay upang itutok ang baril, at isang piraso ng kahoy upang hilahin ang gatilyo. Sa kanyang huling natitirang lakas, nagpaputok si Chang sa eroplano ng kaaway. Sa wakas, nagtagumpay siyang pabagsakin ang eroplano ni Pilot Hill at napatay ito. Sinubukan pa niyang sumiipol upang balaan ang mga sundalo, ngunit wala na siyang lakas. Habang pinapanood niyang muli na namang bumabagsak ang tulay, nawalan siya ng malay. Sa susunod na bahagi ng pelikula, makikita ang tulay matapos itong muling bombahin. Isa sa mga nakaligtas sa pagsabog ay si Liu Hao, na malubhang nasunog at nasugatan ang dalawang mata. Makikita rin ang katawan ni Chang na wala ng buhay, nakatayo pa rin sa nasunog na pwesto habang hawak ang piraso ng kahoy. Ganap ng wasak ang tulay at tila wala ng pag-asa para sa mga sundalong Tsino. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, may ilang sundalo na lumitaw sa tulay, buhay pa pala sila. Agad silang nagsimulang kumpunihin muli ang tulay. Makalipas ang ilang sandali, inutusan si Pilot Smith na bumalik at suriin kung may galaw pa sa tulay. Iniulat niya na kalahating oras pa lamang ang nakalipas mula ng bombahin nila ito, kaya naniniwala siyang wala nang dapat gumagalaw roon. Ngunit iniutos ng kanyang mga nakatataas na bumalik muli dahil may nakita silang galaw malapit sa tulay. Hindi nagtagal, bumalik si Smith sa lugar at laking gulat niya nang makita na muli na namang inaayos ang tulay. Namangha siya sa determinasyon ng mga sundalo at agad siyang humiling ng suporta mula sa mga bomber plane. Sa ibaba, nakita niya ang isang kakaibang tanawin, isang human bridge. Humanga siya sa galing at patriotism ng mga sundalong Tsino. Binubuhat nila sa kanilang mga balikat ang mga kahoy na tabla ng tulay upang makatawid ng ligtas ang natitirang mga sundalo. Nang malaman ito ng mga puwersa ng Amerika, nagkaroon ng takot sa kanilang panig. Alam nilang kapag nakatawid ang mga Tsino, wala na silang paraan upang pigilan ang mga ito. Sa huling eksena, iniulat ni Pilot Smith sa command ng Amerika ang sitwasyon. Nagpadala ang Amerika ng maraming bomber plane upang tuluyang sirain ang tulay. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bomba sa paligid ng tulay, ngunit nanatiling matapang ang mga sundalong Tsino. Patuloy nilang sinuportahan at inayos ang tulay gamit ang kanilang katawan at lakas, kahit malapit nang sumabog ang mga bomba sa kanilang paligid. Sa huli, matagumpay na nakatawid ang lahat ng sundalo sa tulay at nakarating sa frontline ayon sa plano. At sa pagtatapos ng pelikula, ipinapakita ang totoong video ng mga veteranong sundalong Tsino na lumahok sa labanan,
na nagpapakita ng kanilang tibay ng loob at dedikasyon sa gitna ng digmaan. Maraming salamat sa panunood mga idol. Hanggang sa muli.